mga kababayan, no? Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Gumanti na po ang Israel sa pambobomba na ginawa kamakailan lang ng Iran. Ngayon po, siguro ano pa lang, minuto pa lang po. Wala pang isang oras yung nagaganap, medyo contrasting pa po yung natatanggap natin na naulat, no? Tungkol po sa digma. Natawa ako, pasensya na kayo. Hindi ko gustong pagtawanan. Natawa ako sa sarili ko. Kala mo sa akin nagre-report eh. Kasi po sinasabi ng Iran wala naman daw malawakang pambobomba sa kanila. Sinasabi naman po ng Israel ng US na nagsimula na po yung US media nagsimula, pero unlike po nung atake po ng Iran sa Israel, napakarami mo pong video. Ngayon wala tayong ganong makitang video, no? Kaya titignan natin kung totoo po ba tong nagaganap o ang hirap, no? Medyo hindi natin alam kung kanino tayo maniniwala kasi dito sa X may sinasabi po ng Iran na hindi po totoo na may malawakang pambobomba sa kanila ngayon. Pero lahat po ng media na US ay nagsasabi po na binobomba nga ng Israel ngayon ang Iran. So siguro mamaya malilinawan natin 'yan after ng ating balitaan. Magbibigay ulit tayo ng mga update, no? So manalangin po tayong lahat kasi alam naman natin yung Israel talaga, maniniwala ka talagang kaya nilang bombahin yung Iran dahil walang takot po yung Israel. Tignan nyo naman. Okay. Meron daw video. Ang isa lang po kasi yung nakikitang video ngayon. Iyon po yung pinapakita ng Iran. Tapos pero nakaano na po, no, yung air defense. Yung air defense po ng Iran ay talagang nakaano. Tapos yung pong sarado na rin po yung kanilang yung tawag, nakalimutan ko yung termino, yung no-fly zone na rin po sa kanila ngayon. So ibig sabihin, lahat po ng mga nakita nila na lumilipad, pwede silang tirahin. Okay. Walang takot ang Israel. O yung mga nariyan ba sa Iran at Israel? Totoo ba na nagkakaputukan na dyan? So ano pa lang kasi, wala pa pong under 1 hour pa po itong balita na to. Lahat po minutes pa lang. Kaya mamaya po medyo magkakaanuhan na po tayo. So sana po manalangin po tayong lahat na hindi po maging maging mitya talaga ng World War III, no? Sana ganito lang, kwentuhan lang, asaran lang, First Lady versus Sara Duterte lang, no? Wag na man sanang umabot na yung kasi po diyan sa Middle East, totohanan yan. Dito sa atin kasi tokes-tokes lang dito. Tokes-tokes lang. Kaya okay, punta na po tayo sa mga balita natin sa Pilipinas. Hanggang ngayon po, deadma pa rin, no? Ang ating Pangulong Marcos. Alam niyo naman, pag sumagot yan, mga 2 linggo pa po. Mga 2 linggo. 1 linggo, 2 linggo pa po yan bago sumagot dito po sa pinahayag ng Chinese Embassy na pinabulaanan, no, yung maang-maangan ni Pangulo. 2 po yan eh. Mamaya po, nag-ano lang pala tayo. Okay. Siyempre, hindi na po tayo, nakadalawang video na po ako, usapang lang naman to. Usapang balitaktakan. Pero i-recap lang po natin tong nice shot versus bad shot. Bad shot po yung si First Lady, ang nice shot po si VP Sara Duterte. Pindot, wala pa pala tayo.
Pero bago 'yan, pindot na, okey. Alam po ninyo ito po 'no, yung sa nice shot, bad shot muna, tapusin na natin 'to at ipaubaya na natin kala Maharlika at SAS ang pagsagot dito kasi usapang ano na 'to tsaka kay Direk Daryl Yap. Maganda yung sinabi ni Direk Daryl Yap, eh, basahin ko lang po ng konti 'no, para naman na masayahan tayo ng konti, konti lang. Hindi naman kasi baka magkagera. Konting-konting kasiyahan lang po. Teka lang, hanapin ko lang yung sinabi ni Daryl Yap. Matindi rin 'to si Daryl Yap talaga. Yan na po, bagay na kay Daryl Yap, sa mga badingdong na. Eh, paubaya na natin sa kanila yan 'no, at badingdong na Sasot, badingdong na Maharlika at badingdong na Daryl Yap. Simple lang bumanat si First Lady 'no. Okey. Saan na ba 'to si Daryl Yap? Bah, wala pala siyang Twitter. Saan ko nakita yun? May maganda siyang sinabi si Daryl Yap tungkol dito sa away na 'to. O mamaya makikita natin 'yan. Okey, punta na po tayo rito sa mga ano 'no, tapusin lang po natin bago natin na, paki-correct boss. Ano yung iko-correct ko? Ano po yung iko-correct? Hindi po. Natawa po ako dahil yung parang ako anchor, hindi po dahil dun sa giyera, 'no? Nice shit ba? Putya mali. Mamaya na. Nakalagay naman dun nice shot, eh. Nagkamali lang po. Eh, mahirap pong mag-ano, mabubura po yan lahat pagka ano. Okey, eto po ang sinabi ni JC Punong Barangay, bilang pagwawakas natin dito sa interview. Sabi na, eh, yung pinakita ni Katunying na teaser ba tawag dun, yun na po yung pinakalaman. Yung the rest wala na, ano na lang, eh, 'no, palaman na lang. Pero ito talaga yung pinakalaman, yung kay VP Sara. Wala na pong ibang expose, yung iba tira na lang kay SAS, tira na lang kay, sa iba pa 'no, kala Glenn Chong. Ito po ang sabi ni First Lady 'no, bring it on sa mga ano sa kanya, yung mga detractors. Bring it on honey, I will never stoop to that level. Iyan. So ang reaction po ng mga fans club, yung mga Timbalawan, ito po, tumbagad ang DDS. Kaya kahit anong gawin yung paninira, araw-arawin nyo man, ito lang isasagot sa inyo ng fierce lady namin. Yan. Bring it on, honey. I will never stoop to that level. Tuwan-tuwa kayo, no? Sa kanila, alternate reality nila, eh. Okay. Tumba ba ang mga DDS? Madali naman pong patunayan yan, eh, no? Sa totoo lang po, ang problema ninyo, alam na natin na mabubura na kayo politically. Pagkatapos po nitong termino ni Pangulong Marcos, never again na mayroong Marcos na muling uupo o Romualdez. Wala na pong Marcos at Romualdez na uupo sa Malacanang, no? Dahil sa ginawa nyo, nakadalawa na kayo, eh, di ba? Kasi ang layo po ng pagitan, eh. Ang layo po ng pagitan ng ama at anak. Pati po yung, ewan din natin kasi masyado, nabuhay tayo sa, ano, eh, no? Sa propaganda rin, no? Dahil sa galit natin sa Dilawan, binaboy din naman kasi ng mga Dilawan yung bansang Pilipinas, no? Naniwala tayo, siguro hindi naman talaga, actually, konti lang talaga rin nung umabot sa atin kay Pangulong Marcos, eh. Magtapatan na tayo. Ako po, aminado ko, batang-bata pa po ako yung matandang Marcos, no? Baka etong nakarating sa atin na napakagaling, napakahusay, di natin alam kung yan ba ay produkto rin ng propaganda rin nung panahon na yun, no?
Tsaka yung mga nakikita natin paminsan-minsan na mga magagaling na speech. Pero nakadalawa na kayo, eh, 'no? Tapos na 'yan. Ngayon kung yung sinasabi mo taob ang mga DDS, eh, 'yan po mga wala sa realidad 'yan. Kasi sa kasalukuyan kahit na anong paninira ninyo, actually hindi po kami naninira, eh, gumaganti lang kami, 'no? Sumasagot lang kami sa paninira ninyo. Sino po ba talaga naninira? Kami ba yung naninira? Kayo nga talaga yung nagsimula nitong lahat, eh. Anyways, kung talagang may talab, 'no, yung mga sinasabi ni First Lady laban sa mga Duterte. Kasi definitely, Martin Romualdez, wala na po 'yan, eh, 'no? Hindi nga makaahon-ahon kahit ilan pa po yung mga magtanggol sa kanya, na mga vlogger. 'Wag na nating sabihing bayad, 'no? Mahirap patunayan 'yan, eh. Pero tinitiyak ko maraming nagtatanggol sa kanya. Kahit na ilan pa po yung magtanggol kay Martin bilang, na mga vlogger at nag-import, may mga imported pa mula po sa labas ng political vlogging na, ah, na inimport para po maging, vlogger ni Martin. Kahit na ano pong pagtatanggol, wala talaga, hindi talaga umaangat, eh, 'no? Wala talaga pagka si Martin ang inasahan. Eto mukhang bilib na bilib kayo kay First Lady. Kasi kami bilib kami kay Sara Duterte. Ngayon pa lang sinasabi namin 2028. 2028 ang magiging presidente natin si Sara Duterte, 'no? Ngayon pa lang sinasabi namin. Okay, ano ang punto ko? Eh di bilib pala kayo kay First Lady, bakit nagtitiyaga kayo kay Martin na pambato nyo? Si First Lady na ang pambato nyo para magkaalaman. Kasi kami, 'pag sinabi namin bilib kami sa Duterte, bilib kami sa Duterte, bilib pati mga Pilipino, hindi lang po mga vlogger. Ang problema ninyo, kayo lang ang bumibilib, yung mga vlogger, yung mga supporter. Pero yung mga mamamayang Pilipino, wala namang bilib sa kinabibiliban nyo. O ngayon, pinagmamalaki nyo ngayon, nasa times 100. Ha? 100 most influential na si Pangulong Marcos. 100 most influential. Tuwan-tuwa kayo. O ayan, eto na sinasabi namin. Alam niyo po, ano po yung mas prestigious? 100 most influential ka o Time Magazine Man of the Year, o Woman of the Year? Ipapaalala ko lang sa inyo, si Cory Aquino, Time Magazine Woman of the Year, siya lang mag-isa. Wala po siyang kasama, walang 99 others. Pero bumilib ba kami kay Cory? Hindi porket binigyan kayo ng award ng Time Magazine. Si Cory Aquino nga, siya lang. Time of the Year. Buong taon, siya po ay Time of the Year. Woman of the Year. No? Buong taon ng 1986, siya lang po ang lahat po ng tao sa mundo. Tinalo ni Cory na tinanghal siya. May mas prestigious pa ba ron kaysa sa you are only one of 100? Na-cover na ba siya ng Time Magazine? Kasi si Tatay Digong na-cover na ng Time Magazine. Ilang beses na, eh. Ang point lang, no? Kung si Cory nga na naging Woman of the Year, hindi namin ininda na sabihan na pinabagsak mo yung Pilipinas, eh. Yan pa, ma, madadala kami ng 1 of 100. Eh si Duterte, 3 beses yata naging Time Magazine na ano yan, eh. 'Di ba? O balik tayo rito kay First Lady Lam. Bilib na bilib kayo. Na-interview lang. Thank you very much kay Bernadette Lomker na nagbigay sa atin ng 10 Australian dollars. Bilib na bilib kayo.
na na-interview lang ni Katunying. Ito po sinabi nung isa, "Ayun, malinaw na walang ginawang aksyon si Sara after the rally." Ito po yung mga hinanakit ni ano, ni First Lady, Wala raw pong hindi raw po nag-sorry man lang si Sara Duterte. Sagutin lang natin yung ilan kasi paubaya na natin sa mga badingdong yung pag-atake kay ano, kay First Lady. Usapang bading naman 'yan. Pero ito lang po, yung mga meron lang tayo. Ah, sa usapin po ng dapat daw kung kaibigan niya tinuturing si Marcos, after na magsalita yung mga pamilya niya laban kay Pangulong Marcos, dapat man daw nag-text siya o para mag-sorry man lang siya sa mga sinabi ng kanyang pamilya. Ipapaalala ko lang po, no, anak lang po si Vice President Sara Duterte, no? Hindi niya po kayang kontrolin yung tatay niya. Una 'yon. Ikalawa, pinagsusori mo siya sa mga nasabi ng kanyang ama. Bakit? Babalik ko po sa inyo. Yung po bang martial law na marami pong human rights victims, nagsorry na po si Pangulong Marcos? Yun po bang tinanong ni Raisa Robles na kaso ng pandarambong, nagsorry na po ba siya? O malamang hindi siya dapat sasabihin nyo, tatay naman yung gumawa nun. Precisely. Magkaibang tao po yun eh. Yan yung sinasabi namin. 'Di ba? In the first place, kaya po umatake, siguro nagulat kayo. Totoo ba yung sinasabi ni First Lady na pagtatanggol siya ng asawa, si VP Sara, pagtatanggol ng asawa? Wala nga kami narinig nung inaatake si Sara Duterte ng media, ng Senado, ng mga congressman, ng buong Congress tungkol sa confidential fund. Ano po pinalabas? No? Hindi nga kayo nagsorry sa martial law, hindi nga kayo nagsorry sa mga si Raisa Robles po to Wala akong alam doon. Ngayon ko lang nga narinig yun. Yung mga nakaw na yaman ng mga Marcos. Tapos sasabihin nyo, dapat mag-sorry si Sara Duterte doon sa sinabi ng tatay niya. Pwede ba yun? Okay. Punta na po tayo sa iba pa. Eto. What's your favorite savage quote from First Lady Lisa Marcos? Ito po mga loyalista to nagano. Even Leni Robredo never did that. Antindi, no? Naisip nyo si Leni Robredo, na buti pa si Leni Robredo. Wala pong sinasabi si Sara Duterte na masama kay BBM. May narinig ba kayo na masama kay BBM? Wala pong nasabi. Napatawa lang. Hindi nga natin alam kung yun talaga tinatawanan. Sabi nga sa inyo, sila Sara Duterte, wala po sila doon sa harap ng stage. Nasa kabilang kwarto po sila, nasa ibang lugar po sila. Kami naroon hindi ko nga nakuna hindi ko nga alam na naroon pala si Senator Amy, magkasama pala sila ni VP Sara Kaya ako naniniwala na iba yung pinagtatawanan ng dalawa. Pero ganun pa man, hindi po yun hindi po, kumbaga, hindi ko kinakailangan magpaliwanag dun In the first place, bakit nagkaroon ng mga maisog rally? 'Di ba? Kaya nagkaroon ng serye ng maisog rally sa kagagawan po ng pinsan ng Pangulo ng Pilipinas. Tinira nyo nga si Sara, wala kami narinig na pagtatanggol. In fact, pinirmahan ni Pangulong Marcos, pinirmahan niya yung nagtanggal ng confidential fund. Sasabihin nyo, confidential fund lang, bakit ka ba gigil ba dong sa confidential fund? Hindi po yung gigil sa confidential fund.
Yun po, no? Tinanggalan nyo ng confidential fund matapos nyong pasamain yung confidential fund na parang nanakawin yung confidential fund. Yan po ang katotohanan, no? Pinasama nyo yung confidential fund, sabay tinanggal ninyo para magmukhang hero si Martin Romualdez na sinang-ayunan ng asawa mong presidente ng Pilipinas. Huwag tayo magbaliktaran. Masyadong nasaktan kayo sa mga sinabi sa maisog. Alam natin lahat, no? Alam natin lahat kung bakit nagkaroon ng maisog, no? Gusto magtsatsa ni Martin. Bakit gusto magtsatsa? Kulelat kasi, oh. Kulelat sa presidential survey. Walang kapag-apag-asa na manalo sa isang normal na eleksyon. Yun nga sabi ko Kung talagang sa tingin nyo savage, kung talagang sa tingin nyo fierce, etong si Lisa Marcos, siya na patakbuhin nyo kasi si Martin kayo nga mismo, hindi nyo maipagmalaki si Martin. Di ba? Si Lisa na lang patakbuhin nyo. Kasi mabubura na po kayo pag hindi nyo pinatakbo. Kala nyo, makokontrol nyo, suportahan nyo si Lenny o suportahan nyo si Tulfo. Si Tulfo o kaya si Lenny, sa tingin nyo, kaya nyo kontrolin? Manalo man isa dyan, halimbawa, pero imposible. Manalo man si Tulfo o kaya si Lenny, sa tingin nyo, makokontrol nyo? Ikaw na tumakbo. Bilib na bilib sa'yo yung mga taob daw yung DDS . Taob pala di patakbuhin nyo na magkaalaman. Di ba? Okay. Punta na po tayo rito sa alam nyo, Mr. President, nakailang araw niyong binanatan si Pangulong Duterte, no? Na wala akong alam. Hindi ko alam kung ano ang binigay nyo. Ano yung pinamigay nyo sa secret deal. Gusto kong malaman. Ganyan yung mga atake nyo. Talagang gagil. Yung mga vlogger nyo, umaapo yung mga yung umuusok yung mga ilong sa ano ka Duterte, binenta niyo mo Pilipinas, binenta mo. Hindi, di ba? Kala mo talaga ang samang tao na . Ngayon nagsalita po. Ano po yung basehan nila? Ano po yung basehan ni Pangulo Marcos? Ulitin ko lang po Paulit-ulit ako rito. Anong sinasabi ko? Naniniwala kayo sa China? Ganito dialogue ko Naniniwala kayo sa China? Sabi nga ng China, kanila yan. Naniniwala kayo sa China na merong deal, no? Pero hindi kayo naniniwala sa China na pag sinabi nilang kanila yung mga halos lahat dyan sa West Philippine Sea. Di ba paulit-ulit ako dyan? Ano yan? Selective yung paniniwala nyo sa China? Wala. Pinagtatawanan nyo lang, no? Kasi hindi naintindihan yung sinasabi ko. Ngayon, nagsalita yung China. Nagsalita yung Chinese Embassy. Ano sabi? Hindi mo alam? sabi, ito mga sinabi ng China, ng Chinese Embassy. Mula po to, hindi ko na makita yung Manila Bulletin. Ito po, galing po to sa 24 oras. The agreement is no secret in that relevant department and agencies of two sides had worked under its guidance, effectively maintaining peace and stability at Renyaw-Jiao. Ito po yung tawag nila sa Ayungin. Until early February 2023. Sino po yung presidente ng 2023? Si Marcos na yan. Or 7 months into the incumbent administration. Okay, tuloy natin Ito po, total gusto nyo i-quote ng Chinese Embassy. Sabi ko, huwag kayong maniwala sa China pinaniwalaan nyo. Ngayon, paano nyo to? Sasabihin nyo, huwag tayong maniwala sa China? Since the current Philippine administration took office, the Chinese side has repeatedly briefed this administration on matters related to the gentleman's agreement. Ano po ang ibig sabihin ng China?
paulit-ulit po namin na pinaalalahanan yung gobyernong ito na mayroon kaming gentleman's agreement kay Pangulong Duterte. Ano po sabi ni Pangulong Duterte? Kung nagtanong ka lang sa akin, di ba sinabi niya? Eh ikaw na una eh, kung nagtanong ka lang sa akin eh. Palibasa, di ba? PI ka eh, second year college. Napagsalitaan pa siya ng tungkol sa pinag-aralan. Simple lang eh. Maalam si Pangulong Duterte sa international relation. Marunong siya makipagrelasyon sa ibang bansa, foreign relations. Iyon yung pinupunto kung nagtanong ka lang sa akin. Hindi mo pala naiintindihan yung briefing. Hindi ko po alam. Sabi nila to eh. Di ba? Sabi ng China, since the current Philippine administration took office, the Chinese side has repeatedly briefed this administration. Eto po. Alam mo, huli na yan eh. Huli na yan pa. Sabi ko nga, bakit nyo tinatanggap yung sinasabi ng China? Eh tinanggap nyo eh, para masiraan si Pangulong Duterte. Tanggap nyo na nga na ano eh. Sabi ko nga, sino maka-China? Eh pinalulusot nyo yung China eh. Okay. Ano pa? Eh dito ako nabigla, ito bago. A new model for management of Renai Jiao, yung po yung issue, situation was also agreed upon by both sides early this year. This year, 2024. May bagong ang tawag new model. No? A new model for management. Nagkasundo yung gobyerno ng China tsaka Philippine military yan, no? Was also agreed upon by both sides early this year after rounds of serious communications with the Philippine military. May new model kayong in-enter, Mr. President. Hindi ko po alam kung alam talaga ni Pangulong Marcos eh. New model ngayong 2024. Sino presidente ng 2024? Kayo po. Meron ng new model of management. Oh, paano yan ngayon? Sa inyo na sinisi. Ganito po yan, Mr. President. Binobomba tayo ng China ng tubig. No? Tapos nakahanap kayo. Kaya, ayun po, yung pambobomba na yun ng paulit-ulit. Alam po ninyo, ang tawag ko riyan, failure of diplomatic relation. No? Kapalpakan yan ng pakikipag-ugnayan natin sa partikular sa bumobomba sa atin ng tubig. Kasi imbis na kayo po ay tumugon, it's either makipagbombahan tayo ng tubig or makipag-usap na tayo. Bakit nyo ba kami binobomba? Ayaw namin nito. Mag-usap tayo. Kasi naunawaan po ni Pangulong Duterte nung nagkaharap sila ni Xi Jinping. Sinabi ni Duterte, ano sabi ni Duterte? Mr. President, gusto ko pong maghukay dito sa Philippine, sa teritoryo namin. Huwag mong gagawin yan. That will means trouble. Sige. As is where is tayo. Yun po yung kahulugan ng as is where is. Nauunawaan ni Pangulong Duterte. Mag-usap tayo sa iba, wag yung mga... Pero, yung kasunduan na yun, as is where is, walang advance ng mga barkong pandigma. Hindi tayo mag-advance ng barkong pandigma, hindi rin sila mag-advance ng gray ship ang tawag ni Pangulong Duterte. Walang yun po yung as is where is.
Ngayon, binansagan yung mga kung ano-anong agreement, secret deal, kung ano-ano para mukhang mayroong ginagawang kalokohan. Kaya parang ang sama-sama na ni Pangulong Duterte. Lahat ng bombahan kagagawa ni Duterte. Hindi po eh. Dahil panahon ni Duterte, wala po naganap na bombahan. Marunong ngang makipagdiplomasya eh. Di ba? Marunong sa international relations. Nag-aral. Ulit-ulitin pa ba natin? Nag-aral eh. O ngayon, ang hinihintay natin, bakit dehin bokiki si Pangulong Marcos, dehin bokiki yung antatapang na naninisi kay Duterte, kada binobomba tayo, kasalanan ni Duterte to, kada binobomba tayo si Duterte, oy Igan, Arnold Flavio, ngayon ka magmagaling. Ano sinasabi mong pinamigay yung claim? Claim lang pinamigay. Tangengot talaga to eh. Claim daw, pinamigay pa yung claim. Ngayon ka magsalita, Arnold Flavio. Bakit po tahimik ang administrasyon? Bakit po tahimik yung mga vlogger? Wala pang bumababa. Yun po ang problema ng mga vlogger ninyo, no? Sa mga vlogger ni Pangulong Duterte. Hindi po namin kinakailangan na maghintay ng ibababa sa amin. Alam niyo yung pagkakaiba? Nung binababaan lang kayo ng mga sasabihin at saka may sarili kang pag-aaral, o ano yung sinasabi niyo na ano? Umamin na ang China. Ganito po yun eh. Umamin na ang China na may secret deal kayo. Digong, ano yung pinamigay mo? O ngayon, nagsalita yung China. Alam mo pala eh. Paulit-ulit kang briefing eh. Dapat kasi sinasabi nyo para malinaw. Ito po ay briefing. Yun nga po yung inaano ko, yun nga po yung aking nililinaw eh, no? Di po ba na humarap na si Pangulong Marcos kay Pangulong Xi Jinping ng China? Bakit hindi po sila nagkaliwanagan? Kung mag-enter sila ng panibagong deal, o yung pala, meron kayong new model na tinatawag. A new model for management of the Ayungin situation was also. Kumibo kayo. Huwag nyo nang patulan yung mga paubayan nyo na sa mga badingdong yung mga usapin ni First Lady. Ha? Eto pag-usapan natin, kayong mga vlogger na marurunong, sasaw-saw pa kayo dyan. Alam nyo na mga kabadingan na lang yan. Paubayan nyo na yung kalasas tsaka kalamaharlika kay Daryl Yap. Mga pare-parehong bading yung mga yun. Si Maharlika ba bading din? Kasi mga Junakes, Junana. Eto sagutin nyo, yung mga magagaling na vlogger. Ano yan? Ano na naman? Yung diskarte nyo? Ano yung diskarte nyo? Bakit ano ba masama sa pagiging bading? Wala po akong minamasamang bading. Hindi. Kasi po yung mga usapin na ganyan, di ba? Usapin lang po yan. Babae si Maharlika. Pucha, dati sinasabi ko bading si... Alam niyo, nililito niyo ako eh. Dati sinasabi ko bading si Sas. Sabi kayo na sabi babae. Tapos ngayon, napatunayan ko na bading. Pero hindi ko po yan minamasa. Wala pong masamang tinapay dyan. Pero mas bagay sa kanila sumagot dun sa usapin ni First Lady. Pang ganun lang pong ano yun eh, usapan.
Kayong mga vlogger ni PBBM, wag niyo na sausawan 'yan. Sabi nga nila kaya na ni First Lady 'yan. Dito eto sagutin niyo, hindi po obra rito yung Dehin Bokiki, lilipas din ano 'yan, lilipas din niya na naman? Wala na nga kaming pakialam dun sa ano, eh, sa binabaan niyo yung mga kilo-kilo, okey na sa'min 'yan. Eto po hindi po okey kasi eto po yung basehan niyo ng bibintang kay Duterte, 'di ba? Oh, huwag kayong magalit, ha, yung mga nagsabi Duterte na naman tawag mo. Eto po yung, mga pagbibintang ninyo kay Pangulong Duterte, 'no? Hindi po kayo puwedeng manahimik ngayon. Hindi niyo na puwede sabihin ngayon na, "Bakit tayo naniniwala sa China?" Oh, 'di ba 'yan yung sinasabi ko? Bakit tayo naniniwala sa China? Eh, naniwala kayo, eh. Ay sumagot na pala sila SAS. Panoorin na lang natin maya-maya. Okay, 'yan lang po ang ating, topic. Puwede na po tayo